Pinilit magmaneho mag-isa sa gitna ng bagyo habang nagle-labor dahil abala ang asawa ko sa pakikipagtalik sa kanyang kabit. Habang nag-aagaw buhay ako sa kalsada, si Javier at ang demonyo niyang ina na si Corazon ay nagdiriwang na sa pag-agaw sa kumpanya niyang aking ama. Mamatay ka na sa ulan, Amelia, dahil sa amin na ang lahat. Ang tawa ni Corazon. Ngunit sa isang iglap, bumalik ako bilang CEO na wawasak sa kanilang pangarap. Winakasan ko na ang pagiging biktima. Oras na para sa isang malupit na paglilinis kapag ang babaeng iniwan ninyong mamatay ang siyang may-ari na ng inyong hininga. Saan pa kayo magtatago? Isang matalim na kirot ang biglang pumilipit sa sinapupunan ni Amelia Reyes. Napakapit siya ng mahigpit sa manibela ng kanyang sasakyan kasabay ng isang daing na nilunod ng malakas na hagupit ng ulan sa labas. Ang mga wiper ng sasakyan ay walang tigil sa pagpagaspas. Pilit na nilalabanan ang walang awang buhos ng langit na nagpapalabo sa kanyang paningin sa daan ng BGC. Javier, nasaan ka? Halos pabulong niyang sabi. Ang bawat salita ay may kasamang hirap. Muli niyang sinubukang tawagan ang numero ng asawa, ngunit gaya ng kanina, wala pa ring sumasagot. Diresto lang ito sa voicemail. Isa na namang paghilab ang kanyang naramdaman, mas matindi kaysa sa nauna. Napasandal siya sa kanyang upuan habang ang pawis at luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Siya lang mag-isa. Sa gabi ng kanyang pagsilang sa kanilang kambal, siya lang mag-isa. Hinding-hindi kita iiwan, Amelia. Lalo na sa araw na isisilang mo ang ating mga anak. Ako ang unang hahawak sa kanila. Pangako iyan. Ang alaala ng mga salitang yon ni Javier ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Naalala niya ang gabing iyon, ilang buwan na ang nakalipas. Nakahiga sila sa kanilang kama habang marahang hinihimas ni Javier ang kanyang lumalaking tiyan. Ang ngiti sa mga labi nito ay tila abot hanggang sa mga mata. Puno ng pagmamahal, puno ng pangarap para sa kanilang bubuuing pamilya. Ngunit ang matamis na alaalang yon ay biglang naging lason. Isang mapait na lason na kumalat sa buo niyang sistema, kasabay ng isa pang matinding paghilab. Nakarating siya sa emergency entrance ng St. Luke's Medical Center. Agad siyang sinalubong ng mga nurse na may dalang wheelchair. Sa kabila ng sakit, nagawa pa rin niyang kunin ang kanyang telepono mula sa bag. Kailangan niyang subukan ulit. Baka sakaling nagkaaberya lang. Baka sakaling nasa business trip talaga ito sa Japan, abala sa isang mahalagang meeting. Habang tinutulak siya papasok sa ospital, muli niyang dinial ang numero ni Javier. Walang sagot. Desperada, binuksan niya ang kanyang messaging app. At doon, sa gitna ng mga mensahe ng pangungumusta mula sa kanyang mga kaibigan, isang notifikasyon ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang post kung saan nakatag ang pangalan ng isang kaibigan niya. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Isang larawan. Ang mundo ni Amelia ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng ospital ay nawala. Ang sakit ng kanyang katawan ay panandaliang naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang nasa screen ng kanyang telepono. Si Javier, nakangiti ng malapad, ang isang braso ay nakaakbay sa isang babae. Si Katrina Diaz, ang bago nitong executive assistant. Nasa likod nila ang mga nagniningning na ilaw ng Tokyo. Masaya sila. Mukha silang isang perpektong magkasintahan na nagbabakasyon. Ang kamay ni Javier ay hindi nakahawak sa tiyan ng asawang malapit ng manganak, kundi nakapatong sa baywang ng kanyang kalaguyo. Sa sobrang panginginig ng kanyang kamay, nabitawan niya ang telepono. Bumagsak ito sa sahig. Ang screen ay nagkaroon ng lamat na tila gagamba. Isang perpektong salamin ng kanyang puso sa mga sandaling iyon. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ng isang nurse, puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Amelia. Nakatingin lang siya sa kawalan. Ang sakit ng panganganak ay bumalik. 10 beses na mas matindi. Ngunit ngayon,
May kasama na itong ibang klase ng sakit. Isang sakit na mas malalim, mas nakamamatay. Ang sakit ng katotohanan. Ang sakit ng pagtataksil. Dinala siya sa delivery room. Ang bawat sigaw niya ay hindi na lang dahil sa hirap ng pagsilang. Bawat sigaw ay sigaw ng galit, ng pighati, ng isang pusong pinagtaksilan sa pinakamasaklap na paraan. Ang mga doktor at nurse sa paligid niya ay mga anino na lang. Ang tanging malinaw sa isip niya ay ang imahe ni na Javier at Katrina na masayang magkasama habang siya ay nag-aagaw buhay para isilang ang kanilang mga anak. Pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, narinig niya ang unang iyak at pagkatapos ng ilang sandali, isa pang iyak. "Congratulations, Mrs. Santos. It's a boy and a girl. They're healthy," sabi ng doktor. Dinala ng nurse ang dalawang sanggol na nababalot ng puting lampin malapit sa kanya. Tiningnan ni Amelia ang kanilang mga mumunting mukha. Sa isang iglap, ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang damdamin na mas makapangyarihan. Pagmamahal. Isang pagmamahal na kayang pumatay at magbigay buhay. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang lahat. Hindi niya hahayaang pati sila ay saktan ng kanilang ama. Habang yakap ang dalawang sanggol, kinuha niya ang telepono mula sa nurse na dumampot nito kanina. Hindi niya pinansin ang basag na screen. May isang numero siyang tinawagan. Hindi ito ang numero ni Javier. "Attorney Romero," sabi niya sa kabilang linya. Ang boses niya ay pagod, ngunit walang bahid ng anumang luha. Ito ay malamig, matatag, at puno ng determinasyon. "Amelia, anong nangyari? Nasa ospital ka na ba?" "Yes," simpleng sagot niya. "The babies are here." "Congratulations! I'm so happy for you." "Thank you, attorney," sabi ni Amelia. Ang tono ay hindi nagbago. "Ituloy mo na ang plano." Natahimik ang abogado sa kabilang linya. "Are you sure? Ngayon na?" "Now," mariing sabi ni Amelia. "Activate everything. The prenuptial clauses, the corporate accounts, freeze all his assets. I want him to have nothing by sunrise. Absolutely nothing." Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang babaeng minsan ay bulag sa pag-ibig ay namatay na sa gabing iyon. Ang isinilang, kasama ng kanyang mga anak, ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Maya-maya, pumasok ang isang nurse na may dalang birth certificate forms. "Ma'am, ano po ang ipapangalan natin sa mga babies?" Malambing na tanong nito. Tumingin si Amelia sa labas ng bintana. Tumila na ang ulan. Ang madilim na kalangitan ay nagsisimula nang magpakita ng bahagyang liwanag ng bukang liwayway. Isang bagong simula. Tumingin siya sa kanyang anak na lalaki at pagkatapos ay sa kanyang anak na babae. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting mapait ngunit puno ng layunin. "Pag-asa," sabi niya, tinutukoy ang kanyang anak na babae siya. "At ganti," pagpapatuloy niya habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak na lalaki. Habang si Amelia Reyes ay tahimik na pinaplano ang kanyang paghihiganti mula sa isang silid sa ospital sa Maynila, ang araw sa Tokyo ay puno ng pangako at karangyaan para kay Javier Santos. Nakatayo siya sa loob ng isang mamahaling butik sa Ginza. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay kasing ningning ng mga alahas na nakadisplay sa salamin. "Bagay na bagay sa'yo, Kat," sabi niya, habang isinusukat ni Katrina Diaz ang isang designer handbag na nagkakahalaga ng katumbas ng isang bagong kotse. "Anything you want, my love. This is just the beginning." Humarap si Katrina sa kanya, ang mga matay nagniningning sa tuwa. "Talaga, Jav? Baka naman masanay ako nito." "Dapat lang," sagot ni Javier, at niyakap ito mula sa likod. Simula pa lang ito ng buhay na nararapat para sa atin, malayo sa anino ng kahit sino. Ang huling mga salita ay may bahid ng pait,
Isang pait na matagal na niyang kinikimkim. Ang pait ng pagiging asawa lang ni Amelia Reyes. Ngunit ngayon, malapit nang magbago ang lahat. Ang business trip na ito ay hindi lang isang simpleng paglalakbay. Ito ang kanyang selebrasyon. Ang selebrasyon ng kanyang nalalapit na tagumpay sa pagkontrol sa Reyes Prime Holdings. Konting panahon na lang at ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya Reyes ay mapupunta sa kanyang mga kamay. Sige, kukunin na namin ito. Mayabang na sabi ni Javier sa sales associate. Inabot niya ang kanyang itim na credit card. Ang card na simbolo ng kanyang kapangyarihan bilang Chief Operating Officer ng kumpanya. Ngunit ang ngiti sa mukha ni Javier ay unti-unting naglaho nang ibalik ng sales associate ang card. "I'm very sorry, sir." Magalang na sabi nito sa Ingles. "But the card has been declined." Napakunot ang noo ni Javier. "What? That's impossible. Try it again." Sinubukan ulit ng babae, ganun pa rin ang resulta. "Declined, sir." Isang nakakabinging kahihiyan ang bumalot kay Javier. Ramdam niya ang mga mata ni Katrina at ng ibang mamimili na nakatingin sa kanya. Pilit siyang ngumiti. Baka may problema lang sa network. "Okay, I'll use another card." Kumuha siya ng isa pang card mula sa kanyang wallet. "Declined, sir." At isa pa. Declined. Lahat. Ang lahat ng kanyang mga card na kanina lang ay ginamit niya para sa kanilang 5-star hotel at mamahaling hapunan ay wala nang silbi. "May problema yata sa bangko," sabi niya kay Katrina. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Hayaan mo na. Babalikan na lang natin yan. Let's go back to the hotel." Sa kanilang pagbabalik sa hotel suite, ang katahimikan ay napakabigat. Hindi na mapakali si Javier. Sinubukan niyang tawagan ng bangko, ngunit hindi siya makalusot sa automated system. Isang pakiramdam ng pagkabahala ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mayroong mali. Isang bagay na malaking-malaki ang mali. At doon, habang nakaupo siya sa gilid ng kama, isang email notification ang lumabas sa kanyang laptop. Ang sender, Office of the Board, Reyes Prime Holdings. Ang subject, Notice of Termination and Immediate Revocation of Privileges. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. "Effective immediately, your employment as Chief Operating Officer is terminated. All corporate assets, including credit cards, bank accounts, and company access have been revoked. A formal investigation into financial misconduct and breach of fiduciary duty is now underway." Hindi siya makahinga. Binasa niya ulit ang email at isa pa at isa pa. Umaasang isa lang itong masamang panaginip. Paanong nangyari ito? Sino ang naglakas loob na gawin ito sa kanya? Si Amelia? Imposible. Si Amelia ay nasa ospital, mahina at manganganak. Hindi niya ito kayang gawin. Habang nagigipit si Javier sa Tokyo, sa isang pribadong silid sa St. Luke's, si Amelia Reyes ay kalmadong nakikipag-usap sa isang video call. Sa isang tabi ng kanyang kama ay ang dalawang bassinet kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak. Sa screen ng kanyang laptop ay ang mukha ng kanyang abogado, si Attorney Romero, at ng dalawang pinagkakatiwalaan niyang miyembro ng board. "The initial phase is complete, Amelia," ulat ni Attorney Romero. "All accounts under Mr. Santos's name funded by the corporation have been frozen. His corporate credit lines are cut off. As of EU 800 hours Manila time, he is officially terminated." Tumango si Amelia. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila hindi siya isang babaeng kagagaling lang sa panganganak at katatuklas lang ng kataksilan ng asawa. Ang nasa harap nila ngayon ay ang tunay na CEO ng Reyes Prime Holdings. "Good," mahinahon niyang sabi. "Now, proceed with Protocol 7. I want a full audit of the Japanese expansion project he was supposedly overseeing. Check every transaction, every receipt. I have a feeling this wasn't just a leisure trip. This was a theft in progress." "Understood,"
Sagot ng isang board member. We will handle it. Thank you, sabi ni Amelia. Protect the company. Protect my father's legacy. I'll be back in the office sooner than you think. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Amelia ang kanyang laptop. Tumingin siya sa kanyang mga anak, sina Pag-asa at Ganti. Ang kanyang puso ay kumirot, ngunit hindi dahil sa pighati. Ito ay dahil sa isang nag-aalab na pagmamahal at determinasyon. Natapos na ang pagiging biktima niya. Sa Tokyo, si Javier ay parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Sinubukan niyang tawagan si Amelia. Ang numero nito ay hindi na makontak. Sinubukan niyang i-access ang kanyang online banking. Access denied. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang sekretarya sa opisina. Hindi na siya sinasagot. Siya ay naputulan. Naputulan mula sa pera, sa kapangyarihan, sa lahat ng bagay na bumubuo sa kanyang pagkatao. Ang tanging natitira ay ang takot. Jav, anong nangyayari? Tanong ni Katrina, na kanina pa tahimik na nanonood. Hindi ko maintindihan. Hindi siya pinansin ni Javier. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa iisang direksyon. May isang tao pa siyang matatakbuhan. Ang nag-iisang tao na palaging nariyan para ayusin ang kanyang mga pagkakamali. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang telepono at dinial ang isang numero sa Pilipinas. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkasindak. Ma, sabi niya, ang kanyang boses ay tila sa isang batang nawawala. Ma, hindi ko matawagan si Amelia. Everything's blocked. Anong nangyayari? Ang paglabas ni Amelia sa ospital ay tahimik at walang anumang engrandeng pagsalubong. Isang itim na van na may tinted na salamin ang naghihintay sa kanya sa pribadong exit ng St. Luke's. Kasama niya ang 2 yaya at ang kanyang mga personal na bodyguard. Ang kambal, na mahimbing na natutulog sa kanilang mamahaling car seat carriers, ay maingat na inilipat sa sasakyan. Walang media, walang pamilya, walang asawa. Ito ay isang desisyon na siya mismo ang gumawa. Ang biyahe pa uwi sa mansyon ng mga Reyes sa Forbes Park ay mabilis at walang imik. Habang tinatahak nila ang pamilyar na daan, tinitingnan ni Amelia ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at isang kaputlaan na hindi maitatago ng kahit anong pampaganda. Ngunit sa likod ng pagod na yon, may isang bagong apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na isinilang sa gitna ng unos at pagtataksil. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon, bumukas ito ng walang anumang pagkaantala. Ngunit habang papalapit sila sa mismong pintuan ng bahay, isang pakiramdam ng lamig ang bumalot kay Amelia. Isang lamig na walang kinalaman sa aircon ng sasakyan. Walang mga katulong na nakalinya para salubungin ang pagbabalik ng kanilang ginang at ng mga bagong tagapagmana. Ang malawak na driveway ay tila isang disyerto. Inalalayan siya ng kanyang bodyguard na bumaba. Ang isang yaya ay maingat na binuhat ang carrier ni Pag-asa, habang ang isa naman ay kay Ganti. Naglakad si Amelia patungo sa malaking pintuan na gawa sa nara. Ang bawat hakbang ay mabigat ngunit puno ng layunin. Pagbukas ng pinto, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ang grand foyer na dati laging puno ng buhay at init ay tila malamig at walang kaluluwa. Itinayo niya ang kanyang likod. Ang pagod mula sa panganganak ay tila nawala. Pinalitan ng isang aura ng awtoridad na matagal na niyang hindi ipinapakita sa loob ng pamamahay na ito. Ito ang bahay ng kanyang ama. Ito ang kanyang kaharian. At sa gitna ng kanyang kaharian, nakatayo ang taksil, si Javier. Nakasuot pa rin ito ng mamahaling damit na isinuot nito mula sa Japan, ngunit ngayon ay gusot-gusot na. Ang kanyang buhok ay magulo at mayroong desperasyon sa kanyang mga mata na hindi pa nakikita ni Amelia kailanman. Mukha siyang taong nawalan ng lahat. At iyon nga ang nangyari. Amelia,
Nagsimulang maglakad si Javier palapit sa kanya. Ang mga kamay ay nakaunat na, para bang gusto siyang yakapin. Ngunit bago pa man ito makalapit, itinaas ni Amelia ang isang kamay. Isang simpleng senyas, ngunit sapat na yon para mapahinto si Javier na para bang may isang pader na humarang sa kanya. "Huwag kang lalapit sa akin," sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito'y matalas at malamig na tila yelo. Umalingaw sa katahimikan ng foyer. "Amelia, please! Let me explain!" Nagmamakaawang sabi ni Javier. "It's not what you think. May nag-frame up sa akin. Sa atin." Hindi kumurap si Amelia. "Talaga? May nag-frame up din ba sa'yo sa mga litrato? May nag-frame up ba sa'yo para iwanan mo ang asawa mong manganganak na mag-isa?" "Hindi mo naiintindihan. Ginawa ko yon para sa atin. Para sa kinabukasan ng mga anak natin." Isang maikling tawa, walang anumang saya, ang kumawala sa mga labi ni Amelia. "Para sa mga anak natin? Huwag mong isubo ang pangalan ng mga anak ko, Javier, dahil wala kang karapatan." Biglang lumuhod si Javier sa malamig na marmol na sahig. Isang nakakaawang tanawin. Ang dating mayabang na CEO ay ngayon ay isang pulubi sa sarili niyang pamamahay. "Patawarin mo ako, Amelia. Mahal na mahal kita. Nagkamali ako, alam ko. Isang pagkakamali lang. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon." Pinanood siya ni Amelia, walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Nakita niya hindi ang lalaking minahal niya, kundi isang ahas na nagbabalat kayo. "Tapos na tayo, Javier. Ang kasal natin, tapos na. Ang buhay mo sa ilalim ng bubong na ito, tapos na. Ang lahat ng may pangalan na Reyes na nakakabit sa'yo, tapo na. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin." Sigaw ni Javier. Ang pagmamakaawa ay napalitan ng galit. "May karapatan ako dito, sa mga bata." "Wala kang kahit anong karapatan," mariing sagot ni Amelia. "Pinirmahan mo ang mga karapatan na yan noong pinili mong sumama sa babae mo." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang boses ang pumutol sa tensyon. "Javier! Amelia, anak!" Mula sa hagdanan ay bumababa si Corazon Santos, ang ina ni Javier. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop na para bang nagdarasal. Ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na ina at biyenan. "Anong nangyayari dito? Javier, tumayo ka dyan!" sabi niya, at dali-daling inalalayan ang anak na tumayo. Pagkatapos ay humarap siya kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay nanlalambing. "Amelia, Hija, kagagaling mo lang sa ospital. Hindi maganda sa'yo at sa mga bata ang ganitong stress." Hindi nagsalita si Amelia. Pinagmasdan niya lang ang kanyang biyenan. Nakita niya ang paraan ng paghawak nito sa braso ni Javier, ang halos hindi mahahalata nitong pagtango, ang kislap sa mga mata nito na hindi umaabot sa mga ngiti nito. "Pasensya na, Corazon, pero kailangan nang umalis ng bisita," malamig na sabi ni Amelia. Nagulat si Corazon. "Bisita? Anak, asawa mo si Javier. Ama siya ng mga apo ko." "Guards!" tawag ni Amelia. Ang kanyang boses ay bahagyang lumakas. Agad na pumasok ang 2 bodyguard mula sa labas. "I-escort ninyo si Mr. Santos palabas ng aking pamamahay." Nanlaki ang mga mata ni Javier at Corazon. "You can't do this!" sigaw ni Javier. "Amelia, mag-isip ka," sabi ni Corazon. Ang boses ay may bahid na ng pagbabanta. Hindi sila pinansin ni Amelia. Tumingin siya sa isa pang katulong na nakatayo sa isang sulok. "Manang, pakikuha ang mga maleta ni Mr. Santos sa kwarto at dalhin dito." Ilang sandali lang, 2 mamahaling maleta ang inilapag sa sahig. Ang mga maletang ginamit ni Javier sa kanyang business trip sa Japan. Kinuha ng mga bodyguard si Javier sa magkabilang braso. Hindi na ito nanlaban. Ang lahat ng lakas ay tila nawala na sa kanyang katawan.
Habang hinihila siya palabas, tumingin siya kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pinaghalong galit at hindi makapaniwalang pagtataka. Si Amelia ay nanatiling hindi matinag, yakap ang isa sa kanyang mga anak na nagsisimula ng magising. Nang maisara ang pinto, tanging si Amelia at si Corazon na lang ang naiwan sa foyer. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa kanina. Lumapit si Corazon kay Amelia. Ang nangiti sa kanyang mukha ay nawala na, pinalitan ng isang seryosong ekspresyon. Hinawakan niya ang braso ni Amelia. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit. "Anak, pag-isipan mo," sabi niya sa isang boses na halos pabulong na, ngunit puno ng kahulugan. "Huwag kang gagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo. Gawin mo ito para sa mga bata." Tumingin si Amelia sa mga mata ng kanyang biyenan. Sa mga sandaling iyon, wala siyang nakitang pag-aalala. Ang nakita niya ay isang babala, isang malamig at kinakalkulang banta. Isang biglaang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Isang kilabot na mas malamig pa kaysa sa gabing siya'y nag-iisa sa gitna ng unos. Naintindihan niya, hindi si Javier ang kanyang tunay na kalaban. Ang digmaan ay ngayon palang nagsisimula. Ang mga salitang binitiwan ni Corazon para sa mga ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Amelia hanggang kinagabihan. Hindi iyon isang payo, iyon ay isang hamon, isang deklarasyon na ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang malambing na maskara ng kanyang biyenan ay tuluyan ng natanggal, at sa ilalim nito ay isang mukha na hindi pa niya nakikita dati. Malamig, tuso, at determinado. Kinagabihan, sa malawak na dining hall ng mansyon, ang katahimikan ay halos nakabibingi. Tanging ang mahinang kalansing ng kanilang mga kubyerto sa pinggan ang maririnig. Pinili ni Corazon na manatili sa mansyon, iginigiit na kailangan niyang bantayan ang kanyang mga apo, isang dahilan na alam ni Amelia ay isang malaking kasinungalingan. "Hindi ka ba kumakain, Hija?" Basag ni Corazon sa katahimikan. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malumanay, ngunit ang mga mata nito ay matalas na nakatitig kay Amelia. "Kailangan mong magpalakas para sa mga bata." Muli, ang mga salitang iyon. Ngumiti lang si Amelia ng manipis at nagpatuloy sa pagkain. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan si Corazon na makita siyang apektado. "Alam mo, si Javier ay nag-aalala sa kanila." Pagpapatuloy ni Corazon na para bang nagkukwento lang. "Tumawag siya kanina, umiiyak. Miss na raw niya ang kanyang mga anak na hindi pa man lang niya nahahawakan." Dito na binitiwan ni Amelia ang kanyang kubyertos. Ang tunog nito sa plato ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Tumingin siya ng diretso kay Corazon. Kung gusto niyang makita ang mga anak niya, sana ay hindi siya nagpunta sa Japan kasama ang babae niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Corazon. Lahat ng tao ay nagkakamali, Amelia, pero ang pamilya ay pamilya pa rin. Ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig, at si Javier, sa ayaw at sa gusto mo, ay may karapatan pa rin sa yaman na ito. Pinaghirapan niya ang posisyon niya sa kumpanya. Ang posisyon na ibinigay ko sa kanya, mabilis na pagtatama ni Amelia, at ang posisyon na ako rin mismo ang bumawi. Isang desisyon na ginawa mo ng padalos-dalos habang ikaw ay nasa gitna ng emosyonal na paghihirap. Ganti ni Corazon. Hindi iyan magiging magandang tingnan sa mata ng Board of Directors. Natapos na ang hapunan. Ang bawat salita ay tila isang patalim na ibinabato sa isa't isa. Malinaw na kay Amelia na hindi lang basta paghihiganti sa anak ang habol ni Corazon. May mas malalim itong motibo. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Amelia. Pagkatapos niyang siguraduhin na mahimbing ang tulog ng kambal sa kanilang nursery, nagtungo siya sa library ng kanyang yumaong ama. Ito ang sentro ng kapangyarihan ng pamilya Reyes. Ang lugar
kung saan isinilang ang lahat ng mga plano at tagumpay ng kanilang kumpanya. Binuksan niya ang kanyang laptop at inaccess ang security system ng buong mansyon. May kutob siyang hindi maganda. Isa-isa niyang pinanood ang mga recording mula sa mga nakaraang araw, partikular na noong wala siya. At doon niya nakita. Isang gabi, habang nasa ospital pa siya, ang kamera sa labas ng library ay nakunan si Corazon. Hating gabi, maingat itong lumingon-lingon bago nito binuksan ang pinto ng library gamit ang isang susi. Isang susi na hindi dapat nito pagmamay-ari. Mabilis na ni-review ni Amelia ang footage sa loob. Nakita niya si Corazon na nagtungo sa lumang safe ng kanyang ama. Isang safe na naglalaman ng mga luma at sensitibong dokumento ng pamilya. Nakita niya itong binuksan iyon nang walang kahirap-hirap na para bang alam na alam nito ang kombinasyon. Kumuha ito ng ilang mga folder, mabilis na kinuhanan ng litrato, ang mga nilalaman, gamit ang telepono nito, at maingat na ibinalik ang lahat sa dati. Nalamig si Amelia. Hindi iyon simpleng pagnanakaw. Iyon ay pangangalap ng impormasyon, pangangalap ng armas para sa isang digmaan. Kinabukasan, ang kanyang hinala ay nagkatotoo. Nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isa sa mga loyalista ng kanyang ama sa kumpanya. Ma'am Amelia, sabi ng boses sa kabilang linya, gusto ko lang po kayong i-update. Si Mrs. Corazon Santos po ay nag-set ng isang private lunch meeting kasama ang ilan sa mga minor stockholders, ang mga pamilyang matagal nang may koneksyon sa mga Santos. Napatango si Amelia, ang mga galaw ng ahas. I understand. Thank you for the information. Keep me posted. Alam na niya ang ginagawa ni Corazon. Iniisa-isa nitong kinakausap ang mga miyembro ng board at mga shareholders, ginagamit ang mga lumang alyansa at marahil, ang mga impormasyong ninakaw nito mula sa safe ng kanyang ama para lasunin ang isip ng mga ito laban sa kanya. Ipinipinta siya nito bilang isang babaeng unstable, padalos-dalos, at hindi karapat-dapat mamuno. Habang iniisip niya ang kanyang susunod na hakbang, tumunog ang kanyang telepono. Numero ni Attorney Romero. Amelia, sabi ng abogado, ang kanyang boses ay seryoso. I have urgent news. What is it, attorney? Tanong ni Amelia habang kinakabahan. Corazon Santos, through her legal counsel, has just filed a formal motion. Paliwanag ng abogado. She is petitioning for an emergency board meeting. Natahimik si Amelia. On what grounds? To formally challenge your capability as acting CEO, sagot ni Attorney Romero. She is citing erratic and emotionally driven behavior detrimental to the company's stability. Amelia, she is coming for your seat. Napatingin si Amelia sa bintana, sa malawak na hardin na itinayo ng kanyang ama. Ang digmaan ay wala na sa mga anino. Dinala na ito ni Corazon sa mismong pintuan ng kanyang kaharian at kailangan niyang maging handa. Ang boardroom ng Reyes Prime Holdings ay isang malamig at tahimik na lugar. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay kumikinang sa ilalim ng mga modernong ilaw, ngunit ang kinang na ito ay hindi kayang itago ang bigat ng tensyon sa hangin. Sa magkabilang dulo ng lamesa, nakaupo ang dalawang reyna ng magkaibang kaharian. Si Amelia, sa upuan ng CEO, nakasuot ng isang navy blue power suit na sumisimbolo sa kanyang awtoridad. At si Corazon sa kabilang dulo, bihis na tila isang nagluluksa ngunit marangal na matriarch, ang kanyang bawat galaw ay kalkulado. Sa pagitan nila ay ang mga miyembro ng board, mga matatandang lalaki at ilang babae, na ang mga muka ay mga blangkong pader. Mahirap basahin kung kaninong panig sila kumakampi. Good morning, panimula ni Amelia. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Walang bakas ng personal na problemang pinagdadaanan. Thank you for attending this emergency meeting. Let's not waste any time. I know you all have questions regarding the recent leadership transition.
I am here to assure you that the company is stable and its future is brighter than ever. Inilabas niya ang isang presentation sa malaking screen. Isa-isang ipinakita niya ang mga plano para sa susunod na quarter, isang agresibong expansion sa Clark, isang makabagong digital transformation para sa kanilang mga property, at mga projection na nagpapakita ng 15% paglago. Ang bawat salita niya ay may bigat. Ang bawat datos ay pinag-aralan. Ipinapakita niya sa kanila na hindi siya ang emosyonal na asawang iniwan. Siya ang anak ng yumaong, si Don Ricardo Reyes. At ang dugo ng isang henyo sa negosyo ay nananalaytay sa kanyang mga ugat. Habang nagsasalita si Amelia, nakikita niya ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ng ilang miyembro ng board. Ang pag-aalinlangan ay napapalitan ng paghanga. Ang pagdududa ay nagiging respeto. Ramdam niyang nakukuha niya muli ang kanilang tiwala. Ngunit sa kabilang dulo ng lamesa, isang maliit at mapanuyang ngiti ang nakaguhit sa mga labi ni Corazon. Para siyang isang buwaya na matiyagang naghihintay sa tamang oras para sakmalin ang kanyang biktima. An impressive presentation, Amelia. Truly, sabi ni Corazon, pinuputol ang momentum ni Amelia. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may nakatagong lason. Your father would have been proud of your business acumen. Tumigil si Amelia, nakatingin sa kanyang biyenan. Thank you, Corazon. Pero, pagpapatuloy ni Corazon, habang inililibot ang tingin sa buong board, ang isang kumpanya ay hindi lang tungkol sa numero at projection. It is about legacy, family, stability. Isang katatagan na sa tingin ko ay nanganganib sa mga sandaling ito. The company has never been more stable. Matigas na sagot ni Amelia. Ngumiti si Corazon ng mas malapad. Ang kumpanya marahil, pero ang pamilyang nasa likod nito, ang pamilyang Reyes. At Santos, dito, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amelia. I believe there is a crucial piece of information that this board needs to be aware of before we can talk about the future. Isang impormasyon na direktang makakaapekto sa succession at sa legacy ng kumpanyang ito. Isinenyas niya ang kanyang kamay sa kanyang assistant na nakatayo sa isang sulok. Kung papayagan ninyo ako. Bago pa man makaprotesta si Amelia, ang malaking screen sa likod niya na kanina lang ay nagpapakita ng kanyang mga plano ay biglang namatay. Pagkatapos ng ilang sandali, muli itong umilaw. Ngunit hindi na mga graphs at charts ang nakalagay dito. Isang mukha. Ang mukha ng isang babae. Nasa isang video call. Si Katrina Diaz. Ang hininga ni Amelia ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Si Katrina ay nasa loob ng isang silid na mukhang simple lang. Ang kanyang buhok ay nakapusod at ang kanyang mukha ay walang kolorete. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong takot at determinasyon. Ngunit hindi ang mukha niya ang nakakuha ng atensyon ng lahat sa silid, kundi ang kanyang suot, isang maluwag na damit, at ang paraan ng paghawak ng kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Isang tiyan na malaki at bilog na, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang lahat ng mga mata ay nakapako sa screen. Sino yan? Tanong ng isa sa mga matatandang miyembro ng board. Sumagot si Corazon. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na kalungkutan. Siya si Miss Katrina Diaz at mayroon siyang mahalagang sasabihin sa ating lahat. Sa screen, huminga ng malalim si Katrina bago magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga miyembro ng board. Panimula niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kamera na para bang direktang kinakausap ang bawat isa sa kanila. Ako po si Katrina Diaz at dinadala ko po sa aking sinapupunan, ang anak ni Javier Santos. Kung may pumatak na karayom sa sahig ng silid na yon, siguradong maririnig ito ng lahat. Ang mga salita ay tila isang bomba na sumabog sa gitna nila. Ang mundo ni Amelia ay gumuho. Muli. Ang sakit na naramdaman niya sa ospital ay bumalik.
mas matindi dahil ngayon ang kanyang kahihiyan at pagdurusa ay isinasa himpapawid sa harap ng mga taong kailangan niyang patunayan. Ramdam niya ang paglipat ng lahat ng mga mata mula sa screen patungo sa kanya. Ang kanilang mga tingin ay puno ng iba't ibang emosyon, pagkagulat, awa, paghuhusga. Ang paghanga na nakuha niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pagdududa. Napahawak siya ng mahigpit sa ilalim ng lamesa upang pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pilit niyang pinanatiling blangko ang kanyang mukha, ngunit sa loob niya, siya ay nagkakaroon ng isang digmaan. Ito ang alas ni Corazon, isang alas na hindi niya inaasahan, isang alas na kayang sirain, hindi lang ang kanyang posisyon, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang boses ang muling bumasag dito. Si Jay Medina, isa sa mga pinakamatanda at pinakakonserbatibong miyembro ng board, isang matagal nang kaalyado ng pamilya Santos. Dahan-dahan itong tumayo. With all due respect, CEO Reyes, sabi nito, ang kanyang boses ay mabagal at mabigat. Hindi ito nakatingin kay Amelia, kundi sa buong board. This new development, it brings into question the stability of the company's future leadership. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kabaong. Ang nangiti ng tagumpay sa mukha ni Corazon ay hindi na maitago. Alam niyang sa mga sandaling iyon, naisaksak na niya ang patalim sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Amelia at nagawa niya ito sa harap ng buong kaharian na punan nito. Nilisan ni Amelia ang boardroom na iyon na dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Hindi siya tumakbo, hindi siya umiyak. Naglakad siya ng tuwid, ang kanyang ulo ay nakataas, kahit naramdam niya ang bawat mapanuring tingin na tumatagos sa kanyang likuran. Ngunit pagkapasok niya sa seguridad ng kanyang opisina, isinara ang pinto at doon, sa wakas, ay napasandal siya dito. Ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay. Ang imahe ni Katrina Diaz at ang anunsyo nito ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang anak, isang tagapagmana, isang sandata na ngayon ay hawak ni Corazon. Naramdaman niyang nasusukol siya na ang mga pader ay papalapit sa kanya. Ngunit sa gitna ng nagsisimulang pagkasindak, isang boses ang narinig niya sa kanyang isipan, ang boses ng kanyang ama. Kapag nasukol ka, Amelia, huwag kang umatras. Maghanap ka ng ibang daan. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para tawagan ang kanyang abogado, kundi isang luma at halos nakalimutan ng numero. Ito ay ang numero ni Mang Jun, ang dating kanang kamay at pinagkakatiwalaang tagapayo ng kanyang ama. Isang matandang lalaki na nagretiro na ilang taon na ang nakalipas, ngunit nananatiling pinakamatapat na kaalyado ng pamilya. Reyes, Mang Jun, sabi ni Amelia nang may sumagot sa kabilang linya. Amelia, Hija, napatawag ka? May problema ba? Ang boses ng matanda ay puno ng init at pag-aalala. Kailangan ko po ng tulong ninyo, diretsong sabi ni Amelia. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya. Santos. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan sa kabilang linya bago muling nagsalita si Mang Jun. Ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Magkita tayo sa dati, bukas ng umaga. Kinabukasan, maagang nagtungo si Amelia sa isang maliit at lumang kapihan sa isang tahimik na kanto ng Maynila. Ito ang lugar kung saan madalas magpulong ang kanyang ama at si Mang Jun, malayo sa mga matang mapanuri ng mundo ng korporasyon. Naabutan niya si Mang Jun na nakaupo na sa isang sulok. May 2 tasa ng mainit na kape sa lamesa. Ang kanyang buhok ay puti na at ang kanyang mukha ay puno na ng mga linya ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Hija, bati nito, sabihin mo sa akin ang lahat. At ikinuwento ni Amelia ang lahat.
ang pagtataksil ni Javier, ang pagsilang niya sa kambal, at ang mga kalkuladong galaw ni Corazon na nagtapos sa paglitaw ni Katrina Diaz sa boardroom. Habang nagsasalita si Amelia, si Mang June ay tahimik lang na nakikinig. Ang kanyang mga daliri ay marahang tinatapik ang tasa ng kape. Nang matapos si Amelia, huminga ng malalim ang matanda. Alam mo, Amelia, panimula nito, noong una pa lang, hindi na ako sang-ayon sa kasal ninyo ni Javier. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa ina niya. Dahil sa pagiging isang santos niya. Bakit po? Ano po ba ang mayroon sa mga santos? Hindi lang basta negosyo ang nawala sa kanila, Amelia. Ang nawala sa kanila ay ang kanilang pride, ang kanilang pangalan. Ang ama ni Corazon, si Don Julio Santos, ay isang napaka-orgulyosong tao. Hindi niya matanggap ang pagkatalo sa iyong lolo. Sinasabi ng ilan na iyon ang naging sanhi ng kanyang maagang pagkamatay. At sinisisi ni Corazon ang pamilya natin para doon. Realisasyon ni Amelia. Higit pa sa paninisi Hija, galit, puot. Isang puot na kinimkim niya sa loob ng maraming taon, sabi ni Mang June. Bago pa man mamatay ang iyong ama, sinabi niya sa akin na mag-ingat ako kay Corazon. May kutob siya na ang kabaitan na ipinapakita nito ay isang maskara lamang. Ang kasal ninyo ni Javier. Hindi iyon isang unyon ng pag-ibig para sa panig nila. Iyon ay isang paraan para makapasok muli sa mundo natin. Isang Trojan horse. Ang mga salita ni Mang June ay tila mga piraso ng isang puzzle na ngayon ay nabubuo sa isipan ni Amelia. Ang lahat ng maliliit na bagay na hindi niya pinansin noon, ang mga kakaibang komento ni Corazon, ang labis nitong interes sa operasyon ng kumpanya, ang pagiging malapit nito sa mga kalaban ng kanilang pamilya, lahat ay may kahulugan na ngayon. Kailangan kong makahanap ng patunay, Mang June, sabi ni Amelia. Ang mga lumang dokumento ng kumpanya, sabi ng matanda. Nasa lumang library ng iyong ama. Nandoon ang lahat ng tala ng Santos Prime Ventures bago ito bumagsak. Hanapin mo ang tungkol sa Hacienda Esmeralda. Iyon ang pinakamalaking tinamaan sa kanila. Iyon ang kanilang korona na nawala. Pagka-uwi sa mansyon, diretso si Amelia sa library ng kanyang ama. Ito ay isang silid na bihirang pasukin ng kahit sino. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay bumalot sa kanya. Nagtungo siya sa isang hilera ng mga filing cabinet na gawa sa bakal sa likurang bahagi ng silid. Sa ilalim ng letrang S, nakita niya ang isang makapal at maalikabok na folder. Ang label, Santos Prime Ventures, Acquisition and Liquidation Files. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang kontrata, mga legal na dokumento at mga liham. At doon, sa gitna ng lahat, nakita niya ang isang file na may markang Hacienda Esmeralda. Habang binabasa niya ang mga dokumento, isang malamig na katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan. Ang Hacienda Esmeralda ay hindi lang isang simpleng ari-arian. Ito ang ancestral home ng mga Santos, isang malawak na lupain na ipinagmamalaki ng kanilang angkan sa loob ng maraming henerasyon at ang kanyang lolo, sa isang matalinong ngunit walang awang business move, ay nakuha ito sa kanila. Ang lupain kung saan nakatayo ngayon ang isa sa mga pinakamatagumpay na commercial developments ng Reyes Prime. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang lumang sobre. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang kupas na litrato. Isang batang babae, marahil ay nasa 20 taong gulang, nakatayo sa harap ng isang luma ngunit marangyang bahay. Ang kanyang mukha ay bata pa, ngunit ang kanyang mga mata? Ang mga mata nito ay nag-aalab sa galit at pagkamuy. Kinilala niya ang batang babae. Ito ay si Corazon. At sa likod ng litrato, may isang sulat kamay na nota na isinulat ng kanyang ama. Huwag mong kalimutan ang mga matang ito. Ang isang lobo ay laging mananatiling isang lobo, kahit na magsuot pa ito ng balat ng tupa. Napasara si Amelia sa folder. Naintindihan na niya ang lahat. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan.
Ito ay tungkol sa paghihiganti. Isang paghihiganti na binalak sa loob ng 3 dekada. Ang kanyang kasal, ang kanyang buhay, ang kanyang mga anak, lahat ay parte ng isang masalimuot na laro. At siya ang huling piyesa. Isang bagong klase ng galit ang umusbong sa puso ni Amelia. Hindi na ito ang galit ng isang asawang pinagtaksilan. Ito ang galit ng isang anak na ipinagtatanggol ang legacy ng kanyang pamilya. Ito ang galit ng isang ina na poprotektahan ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Nalaman na niya kung sino ang kanyang tunay na kalaban. At ngayon, alam na niya kung saan siya dapat lumaban. Ang amoy ng panis na beer at pinaghalong sigarilyo ang unang bumati kay Javier Santos pagkagising niya. Idinilat niya ang kanyang mga mata at agad na naramdaman ang kumikirot na sakit sa kanyang ulo. Isang hangover. Ang kanyang pang-araw-araw na kasama sa loob ng huling 2 linggo. Tumingin siya sa paligid ng kanyang bagong mundo. Isang maliit at madilim na apartment sa isang magulong lugar sa Pasay. Malayo sa malawak at malinis na mansyon sa Forbes Park. Ang mga mamahaling suit niya ay nakasiksik sa isang lumang aparador. Ang kanyang pagkain ay instant noodles at delata. Ang tanging kasama niya sa gabi ay isang bote ng murang alak. Bumangon siya at nagtungo sa banyong may kalawang. Tumingin siya sa salamin at halos hindi na makilala ang sarili. Ang dating makisig at confident na si Javier Santos ay napalitan ng isang lalaking may magulong buhok, nanlalalim na mga mata, at isang bigoteng hindi inahit. Isang talunan, isang matinding galit ang biglang kumulo sa kanyang dibdib. Galit kay Amelia. Paano niya nagawa ito sa kanya? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya para sa pamilya nito, ganito lang ang igaganti sa kanya. Itatapon na parang basura. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, bumukas ang pinto ng kanyang apartment. Hindi ito kumakatok. Dire-diretso lang itong pumasok. Si Corazon. Napatayo ng tuwid si Javier na para bang isang batang nahuli sa kalokohan. Tiningnan siya ng kanyang ina mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng pagkadismaya at pandidiri. Tingnan mo nga ang sarili mo. Malamig na sabi ni Corazon habang inililibot ang tingin sa karumihan ng apartment. Nagpapakalunod ka sa alak at sa awa sa sarili mo. Ito ba ang anak na pinalaki ko? Isang duwag. Ma, anong gusto mong gawin ko? Desperadong sagot ni Javier. Wala na akong pera, wala na akong trabaho. Tinanggal niya ang lahat sa akin. At hahayaan mo na lang? Matalas na tanong ni Corazon. Hahayaan mong makuha niya ang lahat ng pinaghirapan natin? Ang lahat ng dapat ay sayo? Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Gusto mo bang habang buhay kang ganito, Javier? Kumakain ng noodles habang siya at ang mga anak ninyo ay nabubuhay na parang hari sa mansyon? Ang mga salita ng kanyang ina ay tumagos sa kanya na parang mga kutsilyo. Hindi. Ayaw niya ng ganitong buhay. Gusto niyang bumalik. Gusto niyang bawiin ang lahat. Anong gagawin ko, ma? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang tuso ng ngiti ang sumilay sa labi ni Corazon. May kinuha itong folder mula sa kanyang Hermes bag at inilapag sa maliit na lamesa. Lalaban ka, sabi nito. Pero hindi sa boardroom. Doon, hawak niya ang lahat ng baraha. Lalaban tayo kung saan siya pinakamahina. Ibinuklat nito ang folder. Sa loob ay isang script. Sa mata ng publiko. Kinuha ni Javier ang mga papel. Binasa niya ang nilalaman. Ito ay isang script para sa isang interview. Isang script na nagpipinta sa kanya bilang isang kaawa-awang biktima. Isang mapagmahal na asawa at ama na pinalayas ng isang malupit, makapangyarihan at mentally unstable na asawa na apektado ng postpartum depression. Hindi ko to kayang gawin, ma, sabi ni Javier, kahit na ang isang bahagi niya
ay gustong-gusto ang ideya. Kaya mo, maring sabi ni Corazon. Iiyak ka. Kung kailangan, magmamakaawa ka. Ipapakita mo sa buong mundo kung gaano mo kamahal ang iyong mga anak at kung gaano ka nag-aalala para sa kaligtasan nila sa kamay ng isang inang hindi na nag-iisip ng tama. Hayaan mong ang publiko ang humusga sa kanya. Makalipas ang 2 araw, ang plano ni Corazon ay isinakatuparan. Sa isang sikat na primetime news program, umupo si Javier Santos para sa isang exclusive interview. Malinis na siyang tingnan ngayon, nakasuot ng simpleng polo shirt para magmukhang mapagkumbaba. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Ano po ba talaga ang nangyari, Mr. Santos? Tanong ng premyadong host na ang tono ay puno ng simpatiya. Huminga ng malalim si Javier na para bang nagpipigil ng luha. Hindi ko na alam. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Ang tanging gusto ko lang ay ang makita ang mga anak ko, ang aking kambal, ni hindi ko pa sila nahahawakan. Bakit po kayo hindi pinapayagang makita sila? Tumingin si Javier sa kamera. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Mahal na mahal ko ang asawa ko, pero nagbago ang lahat mula nang siya'y nanganak. Naging malamig siya, malayo. Natatakot ako para sa kanya, para sa mga anak ko. Ang tanging hiling ko lang ay ang kanilang kaligtasan. Sa library ng mansyon ng mga Reyes, pinanood ni Amelia ang interview sa isang malaking flat-screen TV. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Hindi siya umiiyak. Ang pighati ay napalitan na ng isang nagyeyelong galit. Nakita niya ang kasinungalingan sa bawat salita ni Javier. Ang pagkukunwari sa bawat patak ng kanyang pekeng luha. At alam niya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Si Corazon. Ginagamit nito ang kanyang anak bilang isang aktor sa isang maruming dula. Sa ibaba ng screen ng TV, isang news sticker ang gumagalaw. Nakita niya ang stock symbol ng kanilang kumpanya. RPH V120 para isang maliit na pagbaba. Ngunit yun na ang simula. Ang lason ay nagsisimula na ng kumalat. Ang atake ni Corazon ay epektibo. Pinatay ni Amelia ang TV. Ang katahimikan ng library ay mas mabigat kaysa dati. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang protektahan ang kumpanya, ang kanyang pangalan, at higit sa lahat, ang kanyang mga anak. Habang siya'y malalim na nag-iisip, tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Good afternoon. Am I speaking with Mrs. Amelia Reyes Santos? Tanong ng isang formal na boses ng babae sa kantiblang linya. Yes, this is she. Who is this? Ma'am, ako po si Mrs. David mula sa Department of Social Welfare and Development, ang DSWD. Biglang kinabahan si Amelia. DSWD, bakit po kayo napatawag? Nagkaroon ng isang maikling pag-aalinlangan sa kabilang linya bago ito nagpatuloy. Ma'am, nakatanggap po kasi ang aming tanggapan ng isang report. Isang Concerned Citizens Report. Report? Tungkol saan? Tungkol po sa kapakanan ng inyong 2 bagong silang na anak. Sabi ng babae. Ang kanyang boses ay maingat. May isang report na nagsasabing sila ay nasa isang unstable home environment at may alegasyon ng potential neglect dahil di umano sa inyong kasalukuyang emotional and mental state. Ang telepono ay tila naging isang blok ng yelo sa kamay ni Amelia. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ito na, ang susunod na atake. Isang atake na mas masahol, mas personal, at mas demonyo kaysa sa kahit anong iskandalo sa media. Ginigipit na siya ni Corazon. At ngayon, ang kanyang mga anak na ang ginagamit nitong bala. Ang tawag mula sa DSWD ay ang pinakamalakas na sampal na natanggap ni Amelia. Higit pa sa pagtataksil ni Javier, higit pa sa hamon ni Corazon sa boardroom. Dahil ang bagong ataking ito ay hindi na nakatutok sa kanyang posisyon o yaman.
Ito ay nakatutok sa mismong puso ng kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging ina. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, naramdaman ni Amelia ang pag-atake ng tunay na takot. Isang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Paano kung maniwala sila sa mga kasinungalingan? Paano kung ilayo sa kanya ang kanyang mga anak? Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Iyon mismo ang gusto ni Corazon, ang makita siyang masira, ang makita siyang magkamali. Mrs. Reyes Santos, nariyan pa po ba kayo? Tanong ng boses mula sa telepono. Nag-ipon ng lakas si Amelia. Yes, I'm here. Sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit agad na naging matatag. I understand your concern. Please, feel free to visit anytime. Bukas na bukas din. I have nothing to hide. I will cooperate fully. Sige po, ma'am. Magsaset po kami ng home visit para bukas, sabi ng social worker na tila bahagyang nagulat sa kalmadong pagtugon ni Amelia. Pagkababa ng telepono, hindi nagsayang ng oras si Amelia. Tinawagan niya ang kanyang mga staff sa bahay, ang mga yaya, at ang kanyang pediatrician. Nagbigay siya ng malinaw at kalmadong mga instruksyon. Walang halong pagpapanik, walang bahid ng galit. Ang tanging naroon ay ang determinasyon ng isang inang poprotektahan ang kanyang mga supling. Kinabukasan, dumating ang 2 social worker mula sa DSD, isang babaeng nasa mid-40s na may seryosong mukha at isang mas batang lalaki. Sinalubong sila ni Amelia ng personal sa pintuan, hindi bilang CEO ng isang malaking korporasyon, kundi bilang isang simpleng ina. Tuloy po kayo, sabi niya nang may magalang na ngiti. Ipinakita niya sa kanila ang buong bahay, ang malinis na nursery na kumpleto sa lahat ng pangangailangan ng isang sanggol. Ang mga logbook ng pagpapakain at pagpapalit ng diaper na metikulosong sinusulat ng mga yaya. Ipinakita niya ang mga pagkain na inihahanda para sa kanya ng kanyang personal chef, mga pagkaing masustansya para sa isang nagpapasusong ina. Ipinakausap niya sa kanila ang pediatrician ng kambal sa telepono na nagpatunay na ang mga bata ay malusog, inaalagaan ng mabuti, at nakakatanggap ng lahat ng kailangan nilang atensyon. Sa buong pagbisita, si Amelia ay kalmado at transparent. Sumagot siya sa lahat ng tanong nang walang pag-aalinlangan. Kahit na sa mga pinaka-personal at masasakit na tanong tungkol sa kanyang mental state. Inaamin ko, masakit ang pinagdadaanan ko, sabi niya sa mga social worker habang nakaupo sila sa sala. Ang kambal ay natutulog sa kanilang mga bisig. Walang ina ang gustong maranasan ng iwanan habang nanganganak. Pero ang sakit na iyon din ang nagbibigay sa akin ng lakas. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanging mahalaga na lang ay sila. Tumingin siya sa kanyang mga anak nang may pagmamahal na hindi kayang pekein. Sila ang aking mundo at gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Nang umalis ang mga social worker, nakita ni Amelia ang pagbabago sa kanilang mga mata. Ang pagdududa ay napalitan ng simpatiya at respeto. Alam niyang nalagpasan niya ang pagsubok na ito. Ngunit alam din niya na hindi ito ang huli. Ang atake ni Corazon ay nag-iwan sa kanya ng isang malinaw na aral. Habang siya ay naglalaro ng depensa, si Corazon ay laging makakahanap ng paraan para umatake. Kailangan na niyang maging ang manguna sa laban. At ang pinakamahinang punto ni Corazon ay ang kanyang alas, si Katrina Diaz. Nang gabing iyon, gumawa si Amelia ng isang tawag na matagal na niyang dapat ginawa. Hello, Mr. Robles. This is Amelia Reyes. I need your services. Si Mr. Robles ay isang pribadong investigador, ang pinakamagaling sa larangan. Mahal, discreet at epektibo. Dati siyang pulis,
Kaya alam niya ang pasikot-sikot ng paghahanap ng mga lihim na itinatago sa dilim. Nagkita sila sa isang hindi kilalang restaurant sa isang pribadong silid. "What can I do for you, Mrs. Reyes?" Tanong ng investigador. Isang lalaking nasa 50s na may matalas na mga mata. "I want you to find out everything about this woman," sabi ni Amelia habang inilalapag ang isang litrato ni Katrina Diaz sa lamesa. Her past, her present, her friends, her enemies, her finances, her relationships, everything. Lalo na ang tungkol sa pagbubuntis niya. There's something about it that doesn't feel right. "Understood," sabi ni Mr. Robles, kinuha ang litrato. "I want you to be discreet. Walang dapat makaalam nito, lalo na ang pamilya Santos." "That's my specialty, ma'am," sagot ng investigador. Lumipas ang ilang araw. Ang media frenzy na dulot ng interview ni Javier ay unti-unting humupa. Ang resulta ng DSWD visit ay naging paborable kay Amelia, na nagsara sa issue ng child neglect. Ngunit sa loob ng kumpanya, ang tensyon ay nananatili. Ang botohan para patalsikin siya ay papalapit na. Isang gabi, habang tinutulungan niya ang yaya na patulugin si Ganti, tumunog ang kanyang burner phone, isang teleponong para lamang sa komunikasyon niya kay Mr. Robles. "May nakuha na ako," sabi ng investigador sa kabilang linya. "What is it?" Mabilis na tanong ni Amelia. "Sinundan ko si Miss Diaz sa kanyang regular check-up sa isang kilalang obstetrician sa Makati. Everything seems legitimate. Pero napansin kong pagkatapos ng check-up, hindi siya umuwi agad. Nagpunta siya sa isang maliit at hindi kilalang klinika sa Quezon City." Napakunot ang noo ni Amelia. "Anong klaseng klinika?" "It's a small diagnostic clinic. Walang pangalan. Hindi mukhang pangmayaman," paliwanag ni Mr. Robles. "Nagduda ako kaya't naghintay ako. Pagkaalis niya, nagawan ko ng paraan para makapasok. It turns out, she had another test done there. A non-invasive prenatal paternity test." Biglang tumigil sa pagtibok ang puso ni Amelia. Isang paternity test? Bakit siya gagawa niyon kung sigurado siyang si Javier ang ama? "Exactly my question, ma'am," sabi ni Mr. Robles. "That's not all." "What else?" "I've been tailing her for days. Regular siyang pumupunta sa isang coffee shop sa BGC, pero hindi para magkape. Meron siyang kinakatagpo doon." "Sino?" tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Isang email notification ang pumasok sa kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Mr. Robles. Naglalaman ito ng isang litrato, kuha mula sa malayo gamit ang isang telephoto lens. Malabo ito ng kaunti, ngunit malinaw pa rin. Nasa litrato si Katrina, nakaupo sa isang table sa labas ng coffee shop. Nakangiti. At sa harap niya, nakaupo ang isang lalaki. Nakatalikod ito sa kamera, ngunit may hawak itong kamay ni Katrina sa ibabaw ng lamesa. Ang paraan ng paghawak nila sa isa't isa ay hindi para sa magkaibigan lang. Ito ay para sa magkasintahan. "Kilala niyo po ba yan, ma'am?" tanong ni Mr. Robles sa telepono. Hindi sumagot si Amelia. Nakatitig lang siya sa lalaki sa litrato. Hindi niya kilala ang mukha nito, ngunit pamilyar sa kanya ang suot nitong relo. Isang mamahaling Patek Philippe. Isang relo na nakita na niya dati. Saan nga ba? At biglang nagliwanag ang lahat. Sa isang corporate event. 1 taon na ang nakalipas. Ang relo na yon ay pagmamay-ari ng isa sa mga pinakabatang miyembro ng board ng Reyes Prime Holdings. Isang miyembro ng board na bumoto, pabor sa mosyon ni Corazon na magkaroon ng emergency meeting. Ang lalaking yon ay hindi si Javier. Ang araw ng botohan ay dumating. Ang hangin sa labas ng boardroom ay mas mabigat at mas malamig kaysa dati. Ang mga miyembro ng board ay isa-isang dumating, ang kanilang mga muka ay seryoso at hindi mababasa. Ang bawat isa ay tila naglalakad papasok sa isang arena kung saan 2 gladyador ang maglalaban hanggang kamatayan. Sa isang sulok, nakatayo si Corazon Santos na papaligiran ng kanyang mga kaalyado. Ang kanyang suot ay itim pa rin, ngunit ngayon,
Meron itong isang aura ng nalalapit na tagumpay. Si Javier ay nasa kanyang tabi, mukhang mas presentable ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay mailap. Umiiwas sa tingin ng kahit sino. Para siyang isang tau-tauhan na naghihintay ng hudyat mula sa kanyang amo. Nang bumukas ang pinto sa kabilang dulo ng hallway, lahat ng ulo ay lumingon. Pumasok si Amelia. Hindi siya nakasuot ng madilim na kulay. Ang suot niya ay isang puting-puting pantsuit. Malinis, matapang. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa likod. At ang kanyang makeup ay simple, ngunit nagpapatingkad sa determinasyon sa kanyang mga mata. Sa kanyang paglalakad, tila siya ang liwanag sa madilim na koridor na yon. Hindi siya mukhang isang biktima na handa ng hatulan. Mukha siyang isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Naglakad siya ng diretso, hindi pinapansin ang mga bulungan, hindi tinitingnan sina Corazon at Javier. Umupo siya sa kanyang pwesto sa dulo ng lamesa, ang upuan ng CEO, at inilapag ang isang manipis na folder sa harap niya. Iyon lang ang dala niya. Magsimula na tayo, sabi ng chairman of the board. Si G. Medina ang matandang kaalyado ni Corazon. Salamat, Mr. Chairman, sabi ni Corazon na agad na tumayo. Mga kasama, alam nating lahat kung bakit tayo naririto. Hindi ito isang bagay na gusto nating gawin, ngunit isang bagay na kailangan nating gawin para sa kapakanan ng Reyes Prime Holdings. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Binanggit niya ang biglaang pagbabago sa pag-uugali ni Amelia. Ang padalos-dalos na desisyon na patalsikin si Javier ng walang tamang proseso. Ang iskandalo na nilikha nito na nakaapekto sa presyo ng kanilang mga stock. Ang bawat salita ay isang patutsada, isang pag-atake na nakabalot sa pekeng pagmamalasakit. Ang kumpanyang ito ay nangangailangan ng isang leader na matatag, isang leader na hindi nadadala ng personal na emosyon, isang leader na kayang protektahan ang pangalan at legacy ng pamilya. Pagtatapos niya, habang tinitingnan si Amelia. Sa kasamaang palad, sa tingin ko, si Mrs. Amelia Reyes ay hindi na ang leader na yon. Umupo si Corazon. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng isang tagumpay. Ramdam niya na nakuha na niya ang boto ng mayorya. Tumingin ang lahat kay Amelia. Naghihintay ng kanyang depensa, naghihintay ng kanyang mga luha, ng kanyang mga paliwanag. Ngunit hindi iyon ang ibinigay ni Amelia. Dahan-dahan siyang tumayo. Inilibot niya ang kanyang tingin sa bawat miyembro ng board. Tinititigan ang bawat isa sa kanila sa mata. Salamat sa iyong pagmamalasakit, Corazon. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng bakal. Totoo ang lahat ng sinabi mo. Ako ay isang babaeng emosyonal. Ako ay isang inang nasaktan. Ako ay isang asawang pinagtaksilan. Isang bulungan ang maririnig sa silid. Pero hindi ako narito para idepensa ang aking sarili. Pagpapatuloy niya. Dahil ang isyong ito ay hindi na tungkol sa akin, o sa asawa ko, o sa kabit niya. Ito ay tungkol sa isang mas malaki at mas matagal ng issue. Isang issue ng paghihiganti. Binuksan niya ang folder sa kanyang harapan, ngunit wala siyang binasa. Hindi ko na kayo pag-aaksayahan ng oras sa mga numero at projection, sabi niya. Sa halip, gusto kong magkwento. Isang maikling kwento. Isinenyas niya ang kanyang kamay sa technician sa sulok ng silid. Ang malaking screen sa likod niya ay umilaw. Ito ay isang kwento tungkol sa dalawang pamilya, ang mga Reyes at ang mga Santos, sabi ni Amelia, habang ang screen ay nagpapakita ng mga lumang litrato ng kanyang lolo at ni Don Julio Santos noong sila ay mga batang negosyante pa. Ikinuwento niya ang kanilang pagkakaibigan na nauwi sa matinding kompetisyon. Ikinuwento niya ang pagbagsak ng Santos Prime Ventures at pagkatapos, isang dokumento ang lumitaw sa screen, ang deed of sale para sa Hacienda Esmeralda. At ito
sabi ni Amelia, habang ang isang kupas na litrato ay lumitaw sa screen, ay ang larawan ng isang batang babae na nangako sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para mabawi ang nawala sa kanila. Isang babae na nagtanim ng galit sa loob ng 30 taon. Ang larawan ni Corazon na may mga matang nag-aalab sa galit ay nakatitig sa lahat mula sa screen. Ang mukha ni Corazon ay biglang namutla. Nawala ang kanyang kumpiyansa. Napalitan ito ng gulat at takot. At, "This is ridiculous! Anong kinalaman nito sa..." Sigaw niya ngunit pinutol siya ni Amelia. "Ang kinalaman nito ay lahat," matigas na sabi ni Amelia. "Ang kinalaman nito ay ang pagpapakasal ng kanyang anak sa nag-iisang tagapagmana ng mga Reyes. Ang kinalaman nito ay ang paglalagay sa kanyang anak sa isang posisyon kung saan maaari niyang sirain ang kumpanya mula sa loob. Ang kinalaman nito ay isang plano na maingat na binuo sa loob ng maraming dekada para sa isang layunin lamang, ang paghihiganti." Isa-isang ipinakita ni Amelia ang mga ebidensya sa screen, ang security footage ng pagnanakaw ni Corazon sa library, ang mga bank record na nagpapakita ng malalaking halaga na inililipat ni Javier sa mga pribadong account, ang mga testimonya mula sa mga dating empleyado ng mga Santos. Ang boardroom ay napuno ng bulungan at pagkabigla. Ang mga miyembro ng board na dating kampi kay Corazon ay ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pagdududa at pagkasuklam. Si Javier ay hindi makagalaw sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay parang isang multo. Tumingin siya sa kanyang ina na para bang ngayon lang niya nakita ang tunay nitong pagkatao. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Sigaw ni Corazon, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Binaliwala siya ni Amelia. Naglakad siya palapit sa gitna ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Corazon. "Napakatalino ng iyong plano, Corazon. Halos perpekto," sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. "Ginamit mo ang anak mo. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang aking mga anak. At ginamit mo ang iyong huling alas para siguraduhin ang iyong tagumpay." Tumingin si Amelia sa buong board. "And now, Mrs. Santos," sabi niya, ang kanyang boses ay tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan. "Would you like to tell the board about your final asset, the heir?" Ang tanong ay nakabitin sa hangin, puno ng lason at pangako. Alam ng lahat na ang kwento ay hindi pa tapos. At ang pinakamatinding pasabog ay malapit nang dumating. Ang tanong ni Amelia ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang matalim na espada na nakatutok sa leeg ni Corazon. Ang mukha ni Corazon ay nagpapalit-palit mula sa pamumutla hanggang sa pamumula. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara, ngunit walang salitang lumalabas. Wala na siyang masabi. Nahuli na siya. Ngunit hindi pa tapos si Amelia. Kung sisirain niya ang kanyang kaaway, sisiguraduhin niyang magiging abo ito. "Since you seem to be at a loss for words, Corazon," malamig na sabi ni Amelia habang bumabalik sa kanyang upuan, "allow me to continue the story." Muli siyang sumenya sa technician. Ang imahe ni Corazon sa screen ay napalitan. Isang bagong larawan ang lumitaw. Ang larawan ni Katrina Diaz na nakangiti, na kinunan ni Mr. Robles sa coffee shop. At sa tapat niya, ang lalaking nakatalikod. "This," sabi ni Amelia, "is Katrina Diaz, the mother of the supposed Santos heir." At ang lalaking kasama niya, well, let's just say he's not Javier Santos. Isang bagong dokumento ang lumitaw sa screen, isang medical report. Simple lang ang itsura nito, ngunit ang mga salitang nakasulat dito ay may bigat ng isang hatol. Prenatal paternity test result. Alleged. Father, Javier S. Santos. Probability of paternity, 0.00%. Ang numero, 0.0%, ay tila tumalon mula sa screen at sumampal sa mukha ng bawat taong nasa silid. Isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, isang tunog,
Isang kakaibang tunog, isang tawa. Si Javier. Tumatawa siya habang nakatingin sa screen. Ngunit hindi ito tawa ng kagalakan. Ito ay tawa ng isang taong nabaliw. Isang tawa na puno ng sakit, kahihiyan, at pagkabigo. 0%? Sabi niya ng pautal-utal habang nakaturo sa screen. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Ma? Ano to? Sinungaling din siya? Sinungaling kayong lahat? Hindi makatingin si Corazon sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Amelia, puno ng purong pagkamuhi. You bitch! She hissed. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. You conniving little bitch! No, Corazon. Sagot ni Amelia. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin. I'm not the bitch here. I'm just the queen protecting her kingdom from snakes. Ang huling larawan ay lumitaw sa screen. Isang mas malinaw na kuha ng lalaking kasama ni Katrina. Ngayon, ang kanyang mukha ay malinaw na. Si Mr. Albert Dizon, ang pinakabatang miyembro ng board. Ang lalaking kanina lang ay nakaupo sa tabi ni G. Medina. Lahat ng mga mata ay napalingon kay Dizon, na ngayon ay kasing putla ng isang papel. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging halaya. I can explain, nauutal niyang sabi. No need, Mr. Dizon, sabi ni Amelia. I'm sure your resignation letter will explain everything. Ang buong plano ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinamaan ng malaking alon. Ang alyansa ni Corazon ay nabasag. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Ang kanyang alas ay naging isang walang kwentang baraha. Si Javier, sa gitna ng kanyang pagtawa at pag-iyak, ay biglang tumayo. Tinitigan niya ang kanyang ina na para bang ito ay isang halimaw. Ginamit mo ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Lahat ng to, para sa paghihiganti mo. Ang buhay ko, ang pamilya ko, sinira mo para lang sa isang lumang hasyenda. Ginawa ko to para sa'yo, para sa atin. Sigaw pabalik ni Corazon. Hindi, sagot ni Javier. Ginawa mo to para sa sarili mo, dahil talunan ka at gusto mo akong gawing talunan na katulad mo. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pagmamahal at respeto ni Javier para sa kanyang ina ay naglaho na palitan ng pagkasuklam. Siya ay isang papet at ngayon lang niya nakita ang mga tali na kumokontrol sa kanya. Mr. Chairman, sabi ni Amelia, ibinaling ang kanyang atensyon kay J. Medina na ngayon ay nakatulala at hindi alam ang gagawin. I believe the purpose of this meeting is to vote on my capability as CEO. I am now ready for that vote. Walang nangahas na magsalita. Allow me to start, sabi ni Amelia. Itinaas niya ang kanyang kamay. As the majority stockholder of this company, I, Amelia Reyes, vote to retain myself as CEO. Furthermore, I move to permanently remove Corazon Santos from any and all honorary positions related to this company, and I move to ban Javier Santos from ever setting foot in any property owned by Reyes Prime Holdings again. I second the motion, mabilis na sabi ng isa sa mga board member na loyalista ng kanyang ama. All those in favor? Tanong ni Jean Medina, ang kanyang boses ay mahina. Isa-isa, ang mga kamay ay tumaas. Kahit ang mga dating kaalyado ni Corazon ay walang pag-aalinlangang itinaas ang kanilang mga kamay, nais na iligtas ang kanilang mga sarili mula sa lumulubog na barko. The motion is passed unanimously, anunsyo ng chairman. Tapos na ang laban. Tumayo si Corazon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo at galit. 2 security guard ang lumapit sa kanya. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi niya sa mga guard. Habang inaayos ang kanyang damit, naglakad siya papalabas ng silid ng may dignidad, kahit na ang kanyang mundo ay gumuho na. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa tapat ni Amelia. Tinitigan niya ito.
Hindi pa tayo tapos, sabi niya sa isang mapanganib na bulong, isang huling banta. Oh yes, we are. Mahinahong sagot ni Amelia habang nakatingin sa kanya ng walang takot. We are done. Pinanood ni Amelia habang inilalabas ng mga gwardiya si Corazon mula sa boardroom, ang babaeng nagplano ng kanyang pagkasira sa loob ng 30 taon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Javier na nakaupo pa rin, nakatingin sa kawalan, isang sirang-sirang tao. Hindi niya naramdaman ng awa, hindi niya naramdaman ng galit. Wala. Wala na siyang naramdaman para dito. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niya ang kapayapan. Lumipas ang ilang linggo. Ang aling-aungaw ng digmaan sa boardroom ng Reyes Prime Holdings ay unti-unting humina, napalitan ng isang bagong sigla at direksyon sa ilalim ng hindi matatawarang pamumuno ni Amelia. Ang mga balita tungkol sa iskandalo ng pamilya Santos ay naging laman ng mga business column sa loob ng isang linggo, ngunit gaya ng lahat ng balita, ito rin ay napalitan ng mga mas bago at mas malalaking issue. Para kay Amelia, ang mga linggong iyon ay simula ng isang mahabang proseso ng paghilom. Hindi na siya gumigising sa gitna ng gabi na may takot at pag-aalinlangan. Ang kanyang mga araw ay hindi na ginugugol sa pag-iisip ng susunod na atake ng kaaway. Sa halip, ang kanyang umaga ay nagsisimula sa matamis ng ngiti at maliliit na hagik-hik ng kanyang kambal. Ang mansyon, na dating naging isang malamig na battlefield, ay muling napuno ng init at buhay. Madalas ay makikita si Amelia sa malawak na hardin, nakaupo sa isang kumot sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, habang sina Pag-asa at Ganti ay masayang naglalaro sa kanyang tabi. Dito, hindi siya ang CEO. Dito, siya ay si Mama. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng libro at pinagmamasdan ng kanyang mga anak, lumapit ang kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay, si Manang Lydia. Mama Milia, sabi nito, habang inaabot ang isang tablet. Ang balita po, kinuha ito ni Amelia. Sa screen ay ang headline ng isang major business news website. Santos Matriarch faces fraud charges filed by RPH stockholders. Nakalagay sa artikulo kung paanong si Corazon Santos ay nahaharap ngayon sa maraming kaso mula sa mga shareholders na nalinlang sa kanyang mga plano. Ang kanyang mga ari-arian ay na-freeze at ang kanyang pangalan na dati iginagalang sa alta sosyedad ay ngayon naging simbolo ng kahihiyan. Walang nabanggit tungkol kay Javier. Matapos ang araw na iyon sa boardroom, tila naglaho na lang siya na parang bula. Walang nakakaalam kung nasaan siya, at sa totoo lang, wala nang may pakialam. Isinara ni Amelia ang tablet. Wala siyang naramdamang tuwa o paghihiganti. Ang naramdaman lang niya ay isang formal na pagtatapos. Isang kabanata sa kanyang buhay na sa wakas ay naisara na. Nang sumunod na araw, linggo, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Nag-iwan siya ng mga bilin sa mga yaya at nagmaneho mag-isa. Ang kanyang destinasyon, ang sementeryo, kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Ang sementeryo ay tahimik, tanging ang marahang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Naglakad si Amelia sa mga pamilyar na daanan hanggang sa marating niya ang isang simpleng mausoleum na gawa sa puting marmol. Ito ang huling hantungan ni Don Ricardo Reyes. Umupo siya sa damuhan, sa harap ng lapida, sa loob ng mahabang panahon. Tahimik lang siyang nakatitig sa pangalan ng kanyang ama. "Hi, Papa!" Panimula niya. Ang kanyang boses ay mahina. "Kamusta na po kayo dyan?" Huminga siya ng malalim. "Maraming nangyari. Siguro nakikita niyo naman ang lahat mula dyan. At siguro, pinapagalitan niyo ako ngayon dahil hinayaan kong mangyari ang lahat ng to." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang unang luha na iniyak niya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangungulila.
I'm sorry pa. I'm sorry kung naging mahina ako, kung naging bulag ako sa pag-ibig. Pinabayaan ko po ang kumpanya. Pinabayaan ko ang legacy ninyo. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, ibinubuhos ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, at lahat ng takot na kinimkim niya sa loob ng mahabang panahon. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, na hindi na niya nakilala. Ang pangalan po ng babae ay Pag-asa. Sabi niya habang may maliit na ngiting sumisilay sa kanyang mga labi. Dahil sa gitna ng lahat ng dilim, siya po ang nagbigay sa akin ng pag-asa. At ang lalaki? Ganti. Napatawa siya ng bahagya. Alam ko po, hindi magandang pangalan. Pero sa mga panahong yon, iyon po ang tanging nagpatatag sa akin. Ang pangako sa sarili ko na babawiin ko ang lahat ng kinuha sa atin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Pero tapos na po iyon. Pinalitan ko na po ang pangalan niya sa birth certificate. Ang pangalan niya ngayon ay Ricardo. Ricardo Jr. Para sa inyo pa. Tumayo siya. Ipinapangako ko po sa inyo, Papa. Aalagaan ko ang lahat ng ipinagkatiwala ninyo sa akin. Ang kumpanya. Ang pangalan natin. At lalo na ang mga apo ninyo. I will make you proud. Nag-iwan siya ng isang pompon ng puting rosas sa paanan ng lapida at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang bigat na matagalan na niyang pinapasan ay tila nabawasan. Pagkauwi niya sa mansyon, isang sobre ang naghihintay sa kanya sa ibabaw ng isang silver tray sa foyer. Isang simpleng puting sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Walang return address. Ang nakasulat lang ay ang pangalan niya, Amelia. Kinabahan siya ng bahagya, ngunit binuksan pa rin niya ito. Sa loob, walang sulat. Ang tanging laman nito ay dalawang bagay, isang lumang susi na may kalawang at isang maliit na piraso ng papel kung saan nakasulat ang isang address. Isang address sa isang probinsya sa tabing dagat na hindi pamilyar sa kanya. Napatingin siya sa susi. Saan ito galing? Sino ang nagpadala nito? Ang kanyang unang naisip ay si Corazon. Isa na namang laro, isang patibong. Ngunit may iba siyang naramdaman. Isang kuryosidad, isang pakiramdam na ang sobrang ito ay hindi isang banta, kundi isang paanyaya. Itinago niya ang susi at ang address sa isang maliit na kahon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Ngunit alam niya, sa puso niya, na ito ay isang piraso ng isang puzzle na kailangan niyang buuin. Hindi pa ngayon, ngunit balang araw, kapag handa na siya. Isang taon ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ng mga Santos sa loob ng boardroom ng Reyes Prime Holdings. Sa loob ng isang taon na yon, si Amelia Reyes ay hindi lang basta bumangon, lumipad siya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang RPH ay umabot sa mga bagong taas. Ang kanyang mga desisyon ay matapang, ang kanyang mga plano ay makabago, at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng katatagan at kapangyarihan sa mundo ng negosyo. Mula sa isang babaeng pinag-uusapan sa mga blind item, siya ay naging isang icon, isang inspirasyon sa maraming kababaihan. Ang kanyang kwento, kahit na hindi niya isinapubliko ng buo, ay naging isang alamat ng pagbangon mula sa abo. Isang umaga, sa kanyang malawak na opisina na tanaw ang buong skyline ng Makati, abala si Amelia sa pag-aayos ng ilang mga personal na gamit. Isang taon na rin ang nakalipas mula noong ipinanganak niya ang kambal. Ngayon, sina Pag-asa at Ricardo Jr. ay mga masisiglang isang taong gulang na nagsisimula ng maglakad at magsalita ng kanilang mga unang salita. Habang inaayos ang isang drawer, nakita niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang luma at kinakalawang na susi at ang kapirasong papel na may nakasulat na address. Halos isang taon na niya itong itinago. Halos nakalimutan na,
Ngunit ngayon, habang hawak niya ito, naramdaman niyang may nagbago. Ang takot at pagdududa ay napalitan ng kuryosidad. Ang galit ay napalitan ng isang payapang pagtanggap. Panahon na siguro. Kinabukasan, nag-file siya ng isang bihirang leave of absence. Ipinagbilin niya ang kambal sa mga yaya at sa kanyang inang bumibisita. Nagmaneho siya mag-isa. Ang GPS ng kanyang sasakyan ay nakaturo sa malayong probinsya sa Batangas. Habang iniiwan niya ang sementadong gubat ng Maynila, unti-unting napapalitan ng tanawin. Ang mga nagtataasang gusali ay naging malalawak na palayan. Ang ingay ng trapiko ay naging tunog ng hangin. At pagkatapos ng ilang oras, naamoy na niya ito, ang alat ng dagat. Nakarating siya sa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Ang mga kalsada ay makitid at ang mga bahay ay simple. Sinundan niya ang address hanggang sa dulo ng isang kalsada, kung saan nakatayo ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy nakaharap sa dagat. Ang pintura nito ay kupas na dahil sa araw at alat. Ngunit ito'y malinis at mukhang inaalagaan. Walang bakod. Tanging ang puting buhangin at ang asul na dagat ang nasa harap nito. Bumaba siya sa sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang ritmo ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. May pag-aalinlangan. Inilabas niya ang susi mula sa kanyang bulsa. Isinuksok niya ito sa susian ng lumang pinto. Umikot ito. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang loob ng bahay ay simple lang. Isang maliit na sala, isang kusina, at isang silid. Ang mga kasangkapan ay luma, ngunit maayos. May isang manipis na layer ng alikabok sa ibabaw ng mga bagay na nagpapahiwatig na matagal na itong hindi natitirhan. Sa gitna ng sala, sa ibabaw ng isang maliit na lamesang kawayan ay may isang sobre. Ang pangalan niya, Amelia, ay muling nakasulat dito. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito at binuksan. Sa loob ay isang sulat, ilang pahina ang haba. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay sulat kamay ni Javier. Umupo siya sa isang upuan na yantok at nagsimulang magbasa. Amelia, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo ang lugar na ito. Ibig sabihin, kahit papaano, ay nagpasya kang buksan ng huling pinto ng ating nakaraan. Walang salita ang kayang magpaliwanag o magpawalang sala sa mga nagawa ko. Walang sorry ang sapat para sa sakit na idinulot ko sa iyo. Naging duwag ako, Amelia. Iyon ang katotohanan. Naging duwag ako sa anino ng iyong pamilya. Naging duwag ako sa sarili kong mga insecurities. At higit sa lahat, naging duwag ako sa pagmamahal mo. Sa halip na maging karapat-dapat para dito, hinanap ko ang madaling daan. Nagpadala ako sa laso ng inggit at sa laso ng sarili kong ina. Ang bahay na ito lang ang nag-iisang bagay na maituturing kong tunay na sa akin. Binili ko ito mula sa sarili kong ipon bago pa man tayo ikasal. Ito sana ang pangarap ko noon. Isang simpleng buhay, malayo sa lahat. Isang buhay na hindi ko pinili. Wala akong maibibigay sa'yo. Wala na akong maibabalik. Ang bahay na ito, ang tanging natitira sa akin na may halaga. Hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang isang huling paalam. Isang simbolo ng buhay na sinayang ko. Isang paumanhin na huli ng isang taon. Sana, balang araw, ay mapatawad mo ako. Ngunit kahit na hindi, naiintindihan ko, maging masaya ka, Amelia. Maging masaya ka para sa sarili mo at para sa ating mga anak. Iyon na lang ang huling hiling ko. Patawad, Javier, nang matapos basahin ni Amelia ang sulat. Isang luha ang pumatak sa papel. Hindi ito luha ng galit o pighati. Ito ay luha ng paglaya. Tiniklop niya ang sulat at inilagay pabalik sa sobre. Tumingin siya sa paligid ng maliit na bahay. Nakita niya ang multo ng isang buhay na maaaring nangyari. Isang buhay na mas simple, mas totoo.
Ngunit hindi yun ang buhay na para sa kanya. Tumayo siya, inilapag niya ang sulat sa lamesa. At sa tabi nito, maingat niyang inilapag ang luma at kinakalawang na susi. Hindi niya kailangan ng bahay na ito. Hindi niya kailangan ang paumanhin na ito para mabuo ang kanyang sarili. Kumpleto na siya. Naglakad siya palabas ng bahay, hindi na lumingon pa. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaandar ang makina. Habang papalayo siya, tiningnan niya ang kanyang rearview mirror. Sa likod, sa kanilang mga car seat ay ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Si Pag-asa ay kumakanta ng isang pambatang kanta, habang si Ricardo Jr. ay mahimbing na natutulog. Isang nginang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amelia. Isang nginang ngiting totoo, payapa at puno ng pag-asa. Ang nakaraan ay nasa likod na niya. Ang hinaharap ay nasa kanyang harapan. Malaya na siya. At ito ang simula ng kanyang bagong kabanata. Sa pagtatapos ng kwento ni Amelia Reyes, hindi lamang pagbagsak ng mga traidor ang ating nasaksihan, kundi ang muling pagsilang ng isang babaeng hinubog ng sakit at pinatatag ng pagmamahal bilang isang ina. Mula sa sandaling siya'y nagmaneho mag-isa sa gitna ng bagyo upang manganak, hanggang sa pagtayo niya bilang isang matatag at matalinong CEO sa mundo ng negosyo. Ipinakita ni Amelia na ang sugat ng pagtataksil ay maaaring maging sandata ng lakas. Ang mga plano nina Javier at Doña Corazon na itinayo sa kasakiman at galit ng nakaraan ay tuluyang gumuho sapagkat ang kasamaan ay hindi kailanman nagwawagi habang buhay. Sa huli, pinatutunayan ng kwento na ang masasama ay mananagot at ang mga nanindigan sa tama ay gagantimpalaan. Bago tayo magpaalam, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Amelia, pipiliin ba ninyo ang magpatawad o ipaglaban ang dignidad at pamilya hanggang dulo? Ano para sa inyo ang tunay na lakas ng isang babae? Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig at pagsuporta. Sana'y maayos ang inyong kalagayan at ng inyong mga mahal sa buhay. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong saloobin sa comments. Binabasa at pinahahalagahan ko ang bawat isa sa inyo.